Samantalang nagpapanik itong si Amy dahil nawawala na nga itong si Yuan. At para pa niya sinisi ang kanyang sarili sapagkat binigyan na ng pagkakataon na magka-moment lalo ito si Yuan at itong si Ina dahil pareha silang nawawala. Malamang ay na-stuck na sila sa island dalawa at sa kanyang ginawa ay mas lalong magiging close ang dalawa. Sa kabila nito, ang kanyang kakambal na ito nga si Joanna ay pinupuntahan nga ang kanyang shop at dito makikita niya na talagang wala nang pumupunta ang mga tao doon. Ang kanyang mga workers ay nakaupo na lamang sapagkat nilalangaw na sila at wala ng customer na pumapasok dahil nga malaking naging epekto ang pagkatalo niya sa feud, lalong-lalo na at hindi siya naging patas. Nainis ang mga customer at nawala na ang tiwala sa kanila kung kaya't wala nang gustong pumunta o kumain sa kanilang restaurant. Yun ay mahirap na nga kunin ulit ang kanilang tiwala. Hindi matanggap ni Joanna ang pangyayaring yun. Gusto niya ay kumilos ang kanyang mga tauhan. Sinisipan niya ang mga ito dahil hindi gumagawa at hindi kumikilos. Hinayaan lamang ang bagay na yun. Ngunit ang totoo talaga ay walang ibang sisisihin kundi kagagawan din niya. Frustrated na nga itong si Joanna. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi rin niya kakayanin na natuluyan na nga siyang matatalo nitong si Ina kung kaya't gumagawa siya ng hakbang. Susubok kanya sabihin ng mga ito kay Charlie. Ngunit ang tanging mapapayo lamang ni Charlie, ganun hindi na siya sobrang mahirapan, ay ibenta na lamang ang share sa kanilang dalawa nitong si Lani. Yun na lang ang pinakahuling option na naisip nga nitong si Charlie. Bukod doon, masasalba ang kumpanya nitong De La Costa. Ngunit may ibang motibo itong si Charlie. Yun ay para hawakan at kalaunan malalaman na lang nitong si Joanna na si Charlie na ang nagmamay-ari ng kanilang kumpanya dahil nasa kanya na rin ang pinakamalaking share. Kapag nagkataong, ebenta na nga nitong si Joanna at wala na siyang magawa para i-improve pa ang naturang kumpanya na sinimula nitong si Lola Arya. Yun na nga ang naging bunga ng kanyang kasamaan sa matanda. Unti-unti na ngang naniningil ang karma kay Joanna. Naranasan na niya ngayon kung ano ang bunga ng kasamaan niya bilang apo ng matandang si Lola Arya. Wala silang kamalay-malay na si Lola Arya na akala nila ay tuluyan na itong napariwara at tuluyan na itong nabaliw o saan na ito napunta. Wala na din silang pakialam. Ang hindi nila alam ay unti-unti na ngang naging maayos ang kalagayan ng matanda sa tulong din ni Ina. At ang matandang si Lola Arya ang tumulong kay Ina para muling makabangon. Sa kabilang banda, ang ahas nga na ito ngang si Lani ay nakita niya sa daanan itong si Edwin. Ang sabi kasi ng ina nitong si Joanna, si Edwin ay wala kaya nahihirapan sila sa loob ng mansyon dahil wala na nga silang driver. Tugon nito ay nasa bakasyon ngunit nakakapagtaka na nakita nito sa lansangan gayong wala naman itong kamag-anak sa Maynila. Kaya siya ay nagdududa. Mabuti na lamang at agad na napansin itong si Edwin at nailigaw niya itong si Lani. Kung hindi ay mabubuko na nga ni Lani. Nagsisinungaling lamang siya sa pamilya nila Joanna sapagkat hindi talaga siya umuwi ng probinsya. Naroon siya ngayon sa bahay na bago nitong si Lola Arya at pinagsisilbihan niya ang kanyang pinakamamahal na unang amo, walang iba kundi itong si Lola Arya kasama nitong si Ina. Nakaligtas naman si Edwin dahil na rin sa tulong ng kanyang kaibigan. Nagkunwari ito at umalis bigla nang sa ganon iba ang makikita nga nitong si Lani sa oras nga na i-confirm niya ito. Nainis lamang si Lani dahil iba ang kanyang ine-expect. Ibang tao din ang nakita niya sa loob ng taxi. Sa kabilang banda, sa isla naman ay lalong magkalapit ang dalawang si Yuan at itong si Ina. Nung una ay magkaaway ang dalawa, lalong-lalo na itong si Ina dahil alam niya na nang dahil kay Amy, siya ay napahamak nang dahil kay Yuan. Dahil sa sobrang pagsiselos nga nitong si Amy sa kanya,